Well, Bombo Donald, as a lawyer, and si Kompanyero Cayetano, Mhm. no? Nigo man naton ini, Mhm. lawyer man siya. Mhm. He knows for a fact, and I know for a fact, na ang talan nga lawyer, no? Kaya even law students, balaan nila, ang snap election, wala sing legal and constitutional basis, no? Mhm. To call for a snap election. Uh, Or probably, kung siling niya, tanan mag-resign, but that is next to impossible. Tanan nga opisyal mag-resign, no? And mag-conduct sang election. So, ang lantaw ko, ini nga call is just another political uh, scheme, no? Even gimmick para ma-divert naman ang aton nga atensyon from the real issues of the day, no? Which is massive graft and corruption, and the fact that our high officials of the land are involved in this massive graft and corruption. From the executive goes down to our members of Congress. No? So amo gina ang grabe nga issue karon. So it will only divert our attention kung ang ato naman na istoryahan ining mga snap election nga ini, no? Kung mag-snap election, sino ang magdalagan, sila man gyapon, di ba? Unless they will say nga we will no longer run, no? And kung mag-snap election, will it solve the problem of graft and corruption? I don't think so, Correct. no? Yeah. Bangod nga ang graft and corruption is very systemic na, embedded na siyang grabe sa aton nga system, budgetary system, sa aton governance, because of this so-called patronage politics, Mhm. no? And not only patronage politics, no? Patronage politics is just part of the bigger problem. Ining ginatawag bala naton, Bobo Donald, na ginahimo nga negosyo ang gobyerno, no? Some call it crony capitalism, others call it bureaucrata kapitalismo, no? Bureaucrat capitalism. The bureaucrats, those in government, ang lantaw nila sa gobyerno is negosyo, not hindi serbisyo. No, negosyo para magdamo pa, magdako pa ang ilang ginansya at the expense of our people. Even up to the extent na ari na ginpunduhan pero wala pa gid sang proyekto, ghost projects, ginakuha lang nila ang pondo, no? Ano ang naging epekto sini? Pondo sa flood control supposedly na every year ginabisita kita sang no less than 15 kabagyo, no, storms, and expected na magbaha na. Tapos wala nila gina-implement ang tama nga proyekto. So ano ang maging epekto sina? Damo, hindi lang mga properties ang maguba, kundi may mga kabuhi nga mawala, mga kababayan naton nga magkalapatay, no, because of these massive storms, massive flooding, no. So amo nang grabing effect, no. So it will, ini nga problema hindi ini masolve sang snap election, no. It will siguro save the problems of some people, but it will not save the biggest problems of the Filipino people, no? Na kining kining sobrang patronage politics, sobrang ginagnegosyo ang aton gobyerno nga ang kaluluoy dire ang mga kasimanwa naton kag mga ordinaryo nga mga Pilipino, Bobo Donald. Mhm. Mhm. Pero way back kung kaloy, sa panahon iyan ni Cory Aquino, transition from the Marcos regime dati 1972, siguro mga millennials or mga bagwa generation subong daw gamay lang nagkabalo sang konsepto sang snap election. Pero pag-abot Yeah. niya sa panahon ni Cory, kung ano ang paglantaw diri kag paano mo explicar ini ko nga election ni snap election sa subong nga Oo. mga generations po? Yes, in our history, may snap election nga natabo, no, in Yeah. February of 1986, no? Ginpatawag ini ni Marcos. Because remember, Marcos was a dictator before. Yeah. So he is the executive. He was the executive. He was also the legislature, Yeah. and sometimes
quasi-judicial kay ga-issue siya sang the warrant of arrest, no? Yeah. So as a dictator, he can call for a snap election without kay wala man sang kongreso at that time, no? Correct. May ara interim batasan pambansa, but it's a rubber stamp of Marcos. So that was the only incident in our history na may snap election. In fact, ang pagpatawag niya sa snap election, why pa niya gin-announce diri sa Pilipinas? In-announce niya na dito sa Amerika, no? It goes in a program sa TV program ata, interview sang isa ka American network. Dito niya gin-announce na I will call for a snap election. Because at that time, grabe na ang pressure, no? Grabe na ang protest actions at that time, triggered by the assassination of Noynoy Aquino. But because grabe na gid ang problema sang panahon nga even before na Ninoy Aquino was assassinated, no? Grabe ang utang sa Pilipinas, nagbagsak ang value ng peso, halos bankrupt ang gobyerno, no? Tapos so much corruption, amo ganin ang mga cronies ang una. So napilitan si Marcos magpatawag gid sang snap election, no? Because at that time he was siguro very confident na even mag-snap election, anyway, hawak niya ang COMELEC, hawak niya ang tanan nga aparatos, magdaog yapon siya. And in fact, gin-declare sang rubber stamp nga COMELEC at that time nga nagdaog siya, no? Only people power ousted Marcos, no? So that was the only time. During the time naman of Cory, there was a 1-year period, pero wala sang election sa to, during the revolutionary period, no? May freedom constitution kita, no? After Marcos was ousted, the 1973 constitution ginbasura sang new government ni Cory, no? Kag nag-declare siya sang freedom constitution, which technically is a revolutionary constitution, kay hindi ito waay man kini gin-drop sang mga delegates of the people, no? Only a handful, no? Sila Joker Arroyo, no? Sila ang naghimo sang constitution as a transition while the 1987 Constitution was being crafted, no? So natapos ang Revolutionary or Freedom Constitution after the 1987 Constitution was ratified in February of I think 1987, no? Yeah, correct. So and in the 1987 Constitution, ay na inang ginatawag naton snap election, no? The election sa Pilipinas is clearly stated in the provisions, no? Halimbawa, saan-o maghahimo sang presidential election, no? Correct. Every 6 years, tapos ang local every 3 years, no? Ang members of the House every 3 years, ang Senate every 3 years. So, amo na ang system karon. Except siguro if we can amend the constitution and we will allow snap election, but that is madugay ina nga proseso. Yeah. But then again, Bumbo Donald, balik ako sa akon na statement kay ina. Even if we will have a snap election today, ang pamangkot dira masolve bala ining problema sang corruption. Ang ginapangayo sang mga kasimanwa naton karon, ang ginapangayo sang aton nga mga kaabyanan is accountability, no? Dapat ining mga involved sa massive corruption, hindi lang sa gobyerno, kag sa pribado man nga ilang mga co-conspirators, dapat maging accountable sila. Kag dapat sigurado gid nga maging accountable sila, hindi nga parehas ang una. Remember in 2013 may ara sang Napoles scam, correct, no? Billions man ang natabo sang Napoles scam. Pero sinula na priso, no? Of course, si Napoles ara siya sa kulungan karon. Pero those who are the so-called principal, no? Yeah. Mga legislators, ara na karon sa Senate naman liwat, no? Si Jingo Estrada, senador naman, ari involved naman siya karon. Si Ramon Revilla, no? Wala lang siya nagdaog, but the same people, no? The same people. Ang mga ordinary staff lang nila ang ara sa kulungan. So, ang importante karon, no? Pangayoon nato ng accountability, idusok gid nato ng accountability, no? Nga hindi lang ang mga small fish ang ara sa kulungan, no?
dapat gidya masampulan ining mga in fact mga recidivist na no? Pabalik-balik na lang ining mga pangalan nila. So, and more importantly, ang singilo naton gid diri ang Malacañang, no? Kay remember Bombo Donald, ining 2025 budget, hindi ini mapasa, hindi ini maging layi. Why ini maging layi? Kung wala gin pirmahan ni Marcos. Yeah. Oh, di ba? So, nakita niya naman nga madamo insertions, no? Nga ang ginpirmahan pagid niya, no? Mga allies man niya ang kadamuan diri, no? So, may dako man nga responsibilidad ang Malacañang diri, no? Amo gani nang ining ginhimo sang Malacañang nga independent commission investigating this so-called corruption. May reservation kita dira, no? Kay how independent is this commission? Especially now nga ang ilang gin-announce nila nga ang ilang mga hearings kag investigation will not be open to the public or will not be publicized. Correct. So, how can the people trust that kind of investigation? No? Na hindi siya transparent. So kung tuod-tuod gid sila, dapat himuon nila nga transparent ina nga investigation kag dapat no nonsense investigation. Kung sino man ang matamaan dira, dapat matamaan gid, whether that's the Speaker of the House, the Senate President, or even the President himself, no? So, otherwise, back to zero na naman kita sini, no? Into-on naman nila ang mga tao, may mapriso nga mga individuals dira, mga low-ranking officials, tapos, wala naman, back to business na naman, no? Business as usual na naman. And I think that is no longer acceptable, Bombo Donald. Nga aman, sa karon iya bangod sining grabe nga pagbalon sang aton nga budget, no? Imagine ang aton budget almost 7 trillion na ina, no? 7 trillion. Pero sa almost 7 trillion nga budget, bal-an naton na ang kaya i-finance dira sa gobyerno katunga lang, no? Almost half lang. So ang katunga naman utangon naman naton. So nalubong na kita sa utang. Tapos makita naton ginakurap lang gali ang mga budget naton, no? So hindi na siya sustainable. Ang utang naton karon ara na sa halos 18 trillion, no? So that is no longer sustainable. Sige kita ka utang para ipuno sang aton nga budget pero ginakawat lang sa mga corrupt na mga officials ang aton budget. So sinogid ang kaluluoy sini. Ang kaluluoy kita iya nga mga ordinaryo nga mga Pilipino, no? Kay kita ya ang magpasan sa grabe nga mga taxes to pay off para mabayaran ining grabe nga utang. Just this year, pila bala ka ba new taxes ang gin-impose ang aton, di ba? Next year we will expect more taxes para mabayaran naton ining atong grabe nga utang. No, so kaya pa ba ini sa mga Pilipino? No. I think this is no longer sustainable and not anymore acceptable. So, amo nang panawagan naton karon dapat hindi naton untatan, no? Pag hindi kita magpadala sa mga diversionary tactics ng mga politiko, like this one calling for a snap election, whatever, no? Because that is not the issue of the day. No? Ang issue karon ining grabe nga massive corruption. And in fact, dapat i-expand ang investigation. Ang corruption, wala lang natabo dira sa DPWH. Halos tanan nga departamento sang gobyerno, grabe gidya ang corruption, no? So dapat i-expand ini, no? DPWH, DENR, sang una pa ina kung dapat ginaimbestigahan na gani inang greening program of the DENR, billions ang ginagasto dira, ginautang naton ina. Pero kung obserbahan mo bala, damo balagi diya nga mga kahoy ang gintanom nga ginsiling nila part sa National Greening Program nga naging successful. Kag sa iban pa mga department, even Education Department, even Agrarian Reform Department, dapat imbestigahan, no? So, hindi lang dapat dira sa DPWH sa Bombo Donald. Pero others would claim na ano ta pananamas like kung kaloy kay hambal nila though
estilo do suicide do yan ni Pangulong Marcos ang pagbukas sang abri sa korupsyon kido gatudlo man sa iya kag sa mga upod niya kami naghambal man kido si Pangulong Marcos karon ginasalbar niya lang ginasalvage na ng kaugalingon niya do nagapunso Pilato siya karon kung kaloy pananaw mo sir. Well, that is the unintended consequence siguro, no? But it is good for the people. Siguro wala na anticipate ni Marcos na the demand for accountability will become the rallying point of the Filipino people, no? Siguro papugi point lang sa iya tong during the SONA, mahiya naman kayo, no? Tapos 15 lang gin-identify niya nga mga anomalous projects daw. He opened a can of worms, no? No? Sa iban pa dira, the Pandora's box is now open. And hindi na niya pwede mapigilan, no? So kung even if eventually ang ara na dira sa puwerta sang Malacañang, ang investigation, dapat hindi naton paguntatan ina, no? Which is also only right, no? For example, tama na singilon naton si Sara Duterte sang iya confidential funds nga gingasto 125 million. But dapat singilon man naton si Marcos sang iya confidential funds nga bilyon-bilyon man. Paano niya ina gingasto nga ubos nga naubos man ang iyang hurot-hurot man ang iyang confidential funds, bilyon-bilyon. Din ina nagkadto, no? So these are the things nga ini nga issue ini green kag pula kag issue wala sing kulay ang issue sang pagpaningil sang korupsyon, no? Maduterte ka dapat singilon si Marcos, ang Marcos government singilon naton, pero dapat man siling naton ang mga Dutertes dapat aton man nga papanubagon, no? Remember, Bumbo Donald, halimbawa sa issue ng Confidential and Intelligence Fund, no? I recall during the Noynoy administration, millions lang ini, no? Kaya si Noynoy may araman Confidential and Intelligence Fund. But during the time of Duterte, nag-abot na ini sang bilyon-bilyon, no? Kag siyempre, amo na ang naabutan ni Marcos, bilyon-bilyon man ang iyang confidential funds, no? So kay siyempre bilyon na yan abutan git padayon man niya, no? So dapat gid singilin at panagutin ang ini sila kay it's a continuous plunder of our limited resources for their own benefit, no? So whether Marcos intended it to be like this, no, na pati siya daw siguro ma-involve diri sa investigation, but so be it, no? Because wala man dapat exempted sa accountability, whether you're a president, vice president, or senator, or congressman, or district engineer. Clear ang ato niya constitution. Public office is a public trust, no? Pag inaangat public trust is violated, you have to be accountable, even if it's 1 centavo or 1 billion or 1 trillion. Kay amo na ang imo nga ginpanumpaan, no? Paging opisyal mo or paging empleyado mo. Ara ka dira bangod sang trust nga ginhatag sang imo sang aton nga mga pumuluyo kag mga Filipino people. Okay. Sa piyag kabahin naman, speaking of accountability, kag mga Duterte kung kaloy, at matunog magyapon karon ang isyu nga gin-welfare check ni former Senator Antonio Trillanes IV, si former President Duterte. And also, ang possibility nga mabalik di ang former President naton interim release kag resolusyon sa Senado nga nagahangyo karon, even independent body ang ICC ginahangyo sang aton nga Senado nga ibalik dire for humanitarian purposes. 15 ang ang nag-yes to si Senary, si Senator Bam and Senator Kiko Pangilinan na nagbalabag, abstain si Senator Soto and si Senator Tulfo. And ano pa napananaw mo dire sa isyu nga ini kong kaloy? Well, una muna sa ining resolution ng Senate, I think it's the height of hypocrisy for the Senate, no? To pass that resolution. Very concerned sila sa sa sitwasyon ni former President Duterte. Pero wala nila naisip
mas swerte pa gani si Duterte sa iyang situation sa Hague, the Netherlands, no? Ang iyang detention cell, uh, first class, no? May mga available facilities, etc. Compared to several, halimbawa, political prisoners in the Philippines nga ara dira sa mga prisuhan naton nga wala gani dugay nang ginpanawagan nga i-release on humanitarian reasons. Waay gid nagsapak ang may isa ba ka senador dira nga nagsapak nga i-release na ina sila kay kaluoy man tigulang na wala pa na ara gyapon sa kulungan, no? So, and second, I don't think it has any weight, no, for the para sa ICC to consider, because ang ICC or ang International Criminal Court is governed by strict rules, no, under the Rome Statute or the treaty, no. Hindi man lang hindi man bangon nga nagsiling ang Senate sang Pilipinas papulianan nyo na diri masugot man dahil sila. I don't think it's in fact lantaw ko dira Bumbo Donald, it's a waste of time and people's resources, no. Uh, nag may session sila, amo lang na ang ginpasan lang nga resolution, no. So again, kung tani mga senador kung subong sila ka very much concerned sa situation sang isa ka sa isa ka detainee like former President Duterte tani lantaon Manila diri sa Pilipinas, no, nga sa madamo nga detention facilities naton damo mga malam dira, no, nga pwede na gid i-release on humanitarian grounds tani magpasma sila sang resolution, no, para ini nga mga may mga sakit, no, i-release on humanitarian grounds, no, if they are really humanitarian, hindi kay humanitarian lang sila sa sitwasyon ng former president, no. Now on the issue naman ng interim release, well, that is still pending before the ICC, no. And the latest is I think may ara naging pagawas ang order ang pretrial chamber for an independent medical officer to check on the claims na si Duterte daw, si former President Duterte ay hindi fit to enter into a trial, no? Correct. Kasi may mga conflicting claims dira Bumbo Donald eh. Siling nila daw ano na bala ango na, daw may dementia na, payat na sobra nakapayat, tapos may balita pa nga nag-collapse daw. Pero these are all speculations, wala man sang proof nga natabo ini, no? Tapos kung interview ng mga nagbisita sa iya, okay man daw siya. So which is which, no? So lantaw namon diri pang delay lang gid ini sa proceedings kay kung nagdayon patani last September 23 ang confirmation of trial, after sini trial na gid ang matabo, no? So daw ginadelay gid nila ang proceedings, no, para hindi magdayon sa trial. But I think eventually the process will continue and hopefully the ICC makita nila ang sa pretrial chamber na wala basis, no. Even kung ginatawag nila nga i-place mo siya under house arrest or whatever. In fact, balikan ko lang gani. Ang gihimo sang Senate resolution will even probably convince the ICC na influential pag ang mga Duterte, no? So it's very dangerous and difficult kung i-release mo si Duterte. In fact, ang Senate mismo naton may naka-exert gihapon sang influence si Duterte. How much more sa other institutions, no? So amo nang isa ka lantaw ko yung ground na dapat i-deny, no, ang claim for or request for interim release, no, kay klaro influential pagid ang mga
ang mga Dutertes, and they can do a lot of things, no? Especially kung madayo na ining trial, Bongo Donald. Sige, so once and for all siguro, kung kaloy panawagan sa mga tagpalamati naton sa mapamuluyo kag mga kauturan tang ara sa kauman kagabukiran ga pamati sa radyo karon sa imong nga tingog, ano ang imo yang parting statement sa investigasyon nga ini? Grabe kadamo, gasaramihay na ang kumagam ga ato hambal mo kung kaloy nga Pandora's box, pagbukas ato iya kung kaloy damo na sang problema naman ang maistoryahan naton. Ano ang imo Oo. pahayag kung kaloy? Ang panawagan ko diri hindi ginaton ni paguntatan, no? And I'm calling especially sa aton nga mga kabataan, ang youth, no? Kay nakita naton this past months, past weeks, ang mga kabataan ang nagalid sang rally, no? And rightly so. Kay ang future nga nakasalalay diri, future sang aton man nga mga kabataan, no? And dapat lang maging involved gid, maging aktibo ang aton yung mga kabataan, hindi sila maging passive, no? Because this is the country that they will inherit in the coming years, coming days or years, no? So if this problem of massive corruption will not be solved, or in fact, sa ganun na lang nato magkaroon sa mga reforms, no? What will happen to our country in the next 10 to 20 years, no? Ang magsuffer sini ang the next generation and the generations yet unborn, no? And we only have one country. So pasalamat gid ako sa mga kabataan, no? Nagpakita sang ilang aktibo nga participation in reforming our system, no? Ang kay ang balaan mo Bombo Donald, systemic ining problema naton. Hindi na ini ma-solve sang mga cosmetics lang, snap election, no? We have to reject, no? And reject the system nga prevailing karon, and it will require a people's movement, no? Including especially sa mga kabataan naton, para hopefully ma-reverse ining grabe nga sitwasyon nga ara kita karon, Bombo Donald. Okay, with that, Kong Kaloy, salamat sa time sa Bombo kag sa availability always. Thank you gid kong kag halong ikaw. God bless po. Dagan man nga salamat, damo man nga salamat halong.